Ako si Enzo, isang karaniwang bata na mahilig maglaro sa likod ng aming bahay. Isang umaga, habang ang araw ay sumisikat, nagpasya akong maglakbay sa aming bakuran na para bang may kakaibang puwersa na humihila sa akin. Sa gilid ng hardin, may isang matandang balon na matagal nang hindi ginagamit. Hindi ko alam kung bakit, ngunit parang may misteryosong bulong na nagtutulak sa akin upang lapitan ito. Habang ako'y papalapit, nararamdaman ko ang malamlam na hangin na tila bumabalot sa akin. Nakita ko ang balon na puno ng lumot at may amoy na hindi ko maipaliwanag. Sa hindi inaasahang pangyayari, nadulas ang aking paa at ako'y nahulog sa loob ng balon. Ang pakiramdam ng pagbulusok pababa ay tila walang katapusan. Ang dilim ay bumalot sa akin at ang aking mga sigaw ay naglaho sa kawalan. Habang ako'y bumagsak sa lupa, nagising ako sa isang lugar na hindi ko kilala. Ang kapaligiran ay puno ng kadiliman, ngunit may mga liwanag na kumikinang mula sa kalayuan. Ang mga puno ay tila bagay may buhay, at ang hangin ay puno ng bulong ng mga hindi kilalang nilalang. Sa aking paglakad, nararamdaman ko ang malamig na hangin na tila umuusal ng mga lihim. Sa gitna ng kadiliman, nakita ko ang isang batang katulad ko. Siya'y nakatayo sa harap ko, may mga mata na puno ng awa at kalungkutan. Ako'y namangha sa pagkakatulad namin, para bang ako'y nakatingin sa salamin. "Sino ka?" tanong ko, puno ng pagtataka. "Ikaw?" sagot niya. Ang kanyang tinig ay parang eko na nagmumula sa lahat ng direksyon. "Ako ang iyong ibang bahagi, ang bahagi na matagal mo nang hindi nakikita." Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng pagkalito at takot. Ang ideya na mayroon akong ibang bahagi sa mundong ito ay di ko matanggap. Ngunit sa kabila ng aking takot, may kung ano sa kanyang presensya na nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Naglakad kami sa gitna ng kadiliman at habang lumalapit kami sa liwanag, nararamdaman ko ang pag-iba ng aking paligid. Ang mga bulong ay nagiging mas malinaw at ang kapaligiran ay tila bagay nagbabago. Sa gitna ng mga puno, may isang pintuan na gawa sa itim na kahoy. Ang pintuan ay tila bagay humihinga at sa bawat paghinga nito, nararamdaman ko ang pag-ikot ng mundo. Sa likod ng pintuang ito, sabi ng aking ibang bahagi, ay ang sagot sa lahat ng iyong katanungan. Ngunit mag-ingat, sapagkat ang sagot ay maaring hindi mo magustuhan. Sa aking paglapit sa pintuan, nararamdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang kanyang babala ay nagbigay sa akin ng pag-aalinlangan, ngunit ang aking pagnanais na malaman ang katotohanan ay mas malakas. Hinawakan ko ang hawakan ng pintuan at ang malamig na metal ay bumalot sa aking palad. Sa pagbukas ng pintuan, bumungad sa akin ang isang mundo na puno ng kulay at liwanag. Ngunit sa likod ng kagandahan nito ay ang mga anino na nagmamasid. Ang mga anino ay may mga mata na puno ng lihim at ang kanilang presensya ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Ang aking ibang bahagi ay pumasok sa mundo at ako'y sumunod. Habang kami naglalakad, naramdaman ko ang pag-iba ng hangin at ang mga bulong ay naging mga sigaw. Sa gitna ng kaguluhan, isang anino ang lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkamuhi. "Enzo," sabi ng anino, "ikaw ay hindi dapat naririto. Ang mundo ng itim ay hindi para sa iyo." Ang kanyang mga salita ay bumalot sa akin ng takot at sa likod ng kanyang presensya, naramdaman ko ang pagbalik ng kadiliman. Sa gitna ng takot, narinig ko ang aking ibang bahagi na nagsalita. "Ang iyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang." Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. At sa likod ng kanyang mga salita, naramdaman ko ang pag-angat ng kadiliman. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo. At sa bawat pag-ikot, ang mga anino ay nagiging mas malakas.
sa ilalim ng balon na nagsisilbing pintuan patungo sa mundo ng itim. Ang kadiliman ay hindi lamang basta kawalan ng liwanag. Ito ay puno ng mga misteryong hindi ko paganap na nauunawaan. Ang malamig na hangin ay tila may buhay. Dumadaloy ito sa bawat sulok ng lugar na parang pabulong sa aking tenga. Sa bawat hakbang ko, ang lupa ay tila may kasaysayan, isang kwento ng mga kaluluwang naligaw at naglaho sa kawalan. Hindi nagtagal. Naramdaman ko ang presensya ng isang bagay o isang tao. Hindi ko matiyak kung ano ito. Ngunit habang lumalalim ang paglalakbay ko sa kadiliman, isang estrangherong liwanag ang dumating sa aking harapan. Hindi ito ang uri ng liwanag na nagbibigay pag-asa, kundi ang liwanag na nagtatanong, nag-uusisa. Sa gitna nito, nakita ko ang aking sarili, hindi isang refleksyon kundi ang aking other self. Nakatayo siya sa harap ko. May kaparehong mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kaalaman na hindi ko pa napagtatanto. Ang kanyang tingin ay matalim, tila may sinasabi, ngunit walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Gusto kong magtanong, ngunit natakot ako sa sagot. Paano ko siya hahanapin sa isang mundong walang direksyon? Ano ang kanyang layunin sa paglitaw sa akin? Ikaw ay ako, ngunit hindi ko ikaw, sabi niya. Ang boses niya ay tila isang echo na bumabalik sa akin. Sa balon na ito, ang mga katotohanan ay hindi palaging tulad ng nakikita mo. Sinubukan kong intindihin ang kanyang sinasabi. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang katawan ay unti-unting naglaho. Nilamon ng liwanag na nagiging kadilimang muli. Iniwan niya ako sa kawalan ng kasagutan, sa espasyo ng mga tanong na walang kasiguraduhan. Habang patuloy akong naglalakbay, napansin ko ang mga kaluluwa na naglalakad sa paligid, mga anino na walang tiyak na direksyon. Sila ay tila mga alaala ng mga taong minsang nabuhay, ngayon ay nakulong sa mundo ng itim. Sa bawat paglapit ko sa kanila, nararamdaman ko ang kanilang pighati, isang pagnanasa na makalaya mula sa kanilang walang hanggang paglalakbay. Isang kaluluwa ang biglang lumapit sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot, ngunit sa kanyang mga mata ay tila may pag-asa. Hindi ka nag-iisa, sabi niya. Maraming tulad mo ang dumaan dito. Ang balon ay isang daan, ngunit hindi ito ang iyong hantungan. Nagpatuloy ako, dala ang mga salitang iyon, ngunit ang mga tanong ay lalo lamang dumami. Sa isang lugar na tila walang hanggan, paano ko mahahanap ang landas pabalik? At ang aking other self, ano ang kanyang papel sa lahat ng ito? Sa aking paglalakbay, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya, isang puwersa na tila nag-uudyok sa akin na lumihis sa landas na aking tinatahak. Nagpatuloy ako, sinusundan ng enerhiyang ito na tila may magnetikong hatak. Unti-unti kong narating ang isang puok na puno ng mga puno, ngunit ang mga dahon ay itim, parang sinunog ng apoy. Sa gitna ng kagubatan, nakita ko ang isang lumang balon, tila katulad ng balon na aking nahulugan. Ngunit ang balon na ito ay may kakaibang aura, isang pahiwatig ng isang bagay na mas malaki kaysa sa akin. Lumapit ako at doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang aking other self, nakatingin sa akin mula sa loob ng balon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi mo dapat ako sundan. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Ang balon ay isang bitag, isang labirint na walang hanggan. Nagulat ako sa kanyang pagbabago. Ang kanyang dati kalmadong presensya ay ngayon ay puno ng desperasyon. Hindi na siya ang misteryosong figura na aking nakilala sa simula. Siya ay isang kaluluwang nawawala, tulad ng mga anino na aking nasaksihan. Sa puntong ito, ang lupa ay nagsimulang umalog, parang may dumating na puwersa na nagbabanta sa akin. Ang mga puno ay nagsimulang magkulay pula,
at ang hangin ay naging mas malamig, mas matalas. Alamin mo kung sino ka bago ka mahulog sa kawalan, sabi niya habang ang kanyang katawan ay unti-unting nilalamon ng balon. Bumabalik siya sa kadiliman at sa kanyang pagkawala, iniwan niya ang isang tanong na bumabalot sa akin. Sino nga ba talaga ako sa mundong ito? At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang hatak, isang puwersa na nagtutulak sa akin patungo sa balon. Sa pagitan ng pagkabalisa at pagnanasa na malaman ang katotohanan, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, isang kamay mula sa loob ng balon na pilit akong hinihila papunta sa kadiliman. Sa pagdapo ng aking mga paa sa gilid ng balon, ang mundo ay biglang umikot at sa isang iglap, ako ay nahulog muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng balon. Sa mundo ng itim o sa isang lugar na mas malalim pa rito. Ang malamig na hangin ay humahaplos sa aking balat habang ako'y nakatayo sa ilalim ng balon sa hindi maipaliwanag na mundo ng itim. Ang paligid ko'y tila isang panaginip na pinagsama-sama ang lahat ng aking mga takot at pagdududa. Ngunit sa hindi maipaliwanag na paraan, ang kislap ng mga bituin sa itaas ay nagbibigay sa akin ng kaunting pag-asa. Sa aking harapan, naroon ang aking other self, isang refleksyon ng aking sarili, ngunit may kakaibang anyo. Ang kanyang mga mata ay tila mga itim na butas na walang hanggan, at ang kanyang tingin ay naglalaman ng mga lihim na hindi ko pa kayang alamin. Lumapit siya sa akin, tila walang pakialam sa bigat ng kasaysayan, at hinaharap na daladala niya. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong ko sa kanya, pinipilit na iwaksi ang kaba sa aking boses. Ikaw ang nagdala sa akin dito, sagot niya. Malamig at puno ng katiyakan ang kanyang tinig. Sa tuwing natatakot ka o may alinlangan, dito mo ako kinukulong. Napalunok ako. Hindi ko maintindihan, sabi ko habang iniisip kung paano ko siya nagawang ipagtabuyan sa ganitong lugar. Lumapit siya sa akin at sa bawat hakbang niya, tila may anino ng mga alaala sa paligid. Ito ang mundo ng itim. Ang mundo ng mga bagay na iyong kinatatakutan at ayaw mong harapin, paliwanag niya. Ngunit ngayon, kailangan mong malaman na hindi mo na maikukubli ang katotohanan. Nagsimula kaming maglakad sa isang landas na tila walang katapusan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng mga nakaraan at ang mga posibilidad ng hinaharap. Ang landas na aming tinatahak ay puno ng mga anino ng mga alaala. Mga malulungkot na pangyayari, mga pagkakamali at mga pag-aalinlangan. Habang naglalakad, nakita ko ang mga pamilyar na mukha sa paligid, mga kaibigan, pamilya at mga taong minsang naging bahagi ng aking buhay. Ang kanilang mga mukha ay naglalaman ng mga emosyon na hindi ko kayang harapin. Galit, kalungkutan, pagkabigo. Tumigil ako at pinanood ang bawat eksena. Sumasakit ang aking puso sa bigat ng mga alaala. Ang mga ito'y bahagi ng iyong mundo, sabi ng other self ko. Ngunit hindi mo kailangang matakot dito. Ang mga anino ng nakaraan ay bahagi ng iyong pagkatao, ngunit hindi ito ang kabuuan mo. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, ang takot ay nananatiling nakahawak sa akin. Paano ko haharapin ang mga ito kung ang bawat alaala ay tila isang higanting anino na handang lamunin ako? Habang patuloy ang aming paglalakad, biglang nagbago ang paligid. Ang mga anino ng nakaraan ay naglaho at kami nakarating sa isang lugar na tila puno ng liwanag. Sa gitna ng liwanag na ito, nakita ko ang isang pinto, isang pintuan na tila nag-aanyaya, ngunit puno rin ng panganib. Ito ang pintuan ng iyong kinabukasan, sabi ng other self ko. Ngunit hindi mo ito mabubuksan nang hindi mo nahaharap ang iyong mga takot. Tumitig ako sa pintuan at sa aking pag-iisip,
Narinig ko ang mga bulong ng mga anino sa paligid. Ang kanilang mga tinig ay puno ng panunumbat at pagdududa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naroon pa rin ang liwanag na tila umaalalay sa akin, nagbibigay ng lakas na hindi ko alam na mayroon ako. Anong mangyayari kung buksan ko ang pinto? Tanong ko, puno ng alinlangan, ngunit may halong pag-asa. Ngumiti ang other self ko at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang init ng kanyang nangiti. Makikita mo ang ibang bahagi ng iyong sarili. Sagot niya. Ngunit tandaan mo, hindi ito ang katapusan. Ang paglalakbay mo ay nagsisimula pa lamang. Huminga ako ng malalim at lumapit sa pintuan. Hinawakan ko ang malamig na hawakan nito at sa kabila ng takot na nararamdaman ko, dahan-dahan kong binuksan ito. Ang liwanag ay pumuno sa paligid at sa loob ng pintuan may isang mundo na puno ng mga posibilidad. Ngunit bago ko pa man maisara ang pintuan sa likuran ko, narinig ko ang isang pamilyar na tinig, isang tinig na hindi ko inaasahan sa lugar na ito. Bakit ka bumalik? Tanong ng tinig, puno ng pagkabahala. Lumingon ako at nakita ang isang anyo na hindi ko inaasahan. Isang anyo na tila pamilyar, ngunit hindi ko lubos na kilala. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati at pag-aalala, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang refleksyon ng aking sariling takot. Bumalik? Tanong ko, puno ng kalituhan, hindi ko maintindihan. Ngunit bago pa man ako makapagtanong ulit, ang mundo ng itim ay tila nagsimulang maglaho, at ang mga anino sa paligid ay nagsimulang humila sa akin pabalik. Ang pintuan sa aking harapan ay unti-unting naglaho, at ang liwanag ay napalitan ng kadiliman. Sa huling sandali, narinig ko ang tinig ng other self ko. Hindi ito ang katapusan, sabi niya, ngunit kailangan mong bumalik upang malaman ang katotohanan. At sa isang iglap, ako'y bumagsak pabalik sa balon. Muli kong naramdaman ang malamig na hangin. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ko na ang aking paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang mundo ng itim ay nag-iwan ng mga marka sa aking kaluluwa. At ang mga anino ng nakaraan ay patuloy na nagbabantay. Ngunit ako'y determinado na harapin ang mga ito. Sa oras na tama na ang lahat, sa ilalim ng madilim na kalangitan ng mundo ng itim, ako'y naglakbay nang hindi tiyak ang patutunguhan. Ang simoy ng hangin ay tila may daladalang bulong ng mga lihim na hindi ko pa nauunawaan. Sa bawat hakbang ko sa makapal na lupa, nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya na tila umaagos mula sa paligid, pumasok sa aking katawan, at nag-uumapaw sa aking isipan. Ang aking other self ay naglalakad sa tabi ko. Kanyang mga mata ay puno ng misteryo at tanong. Ang kanyang presensya ay nagbibigay sa akin ng kakaibang pakiramdam ng koneksyon. Ngunit sa parehong panahon, siya'y tila isang estranghero pa rin. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin. Kanyang mga mata ay tila nag-aapoy, puno ng determinasyon at isang klasing pangunawa na hindi ko pa matukoy. Ito ang mundo ng itim. Sambit niya, ang kanyang tinig ay parang musika sa hangin. Lugar ng mga kaluluwa at mga panaginip na nalimutan ng liwanag. Naglakad kami sa isang landas na nababalot ng mga anino. Sa gilid nito, may mga punong kahoy na tila naaagnas. Ang kanilang mga ugat ay lumalabas sa lupa, pumabaluktot at kumikilos na parang mga ahas. Ang mga dahon ay pawang mga itim na bulaklak na kumikislap sa bawat galaw ng hangin. Ano ang lugar na ito? Tanong ko, sinisikap kong hindi ipakita ang takot na bumabalot sa akin. Isang bahagi ng iyong kaisipan, sagot niya. Minsan, ang mga bagay na ating tinatago mula sa ating sarili ay nagiging bahagi ng mundong ito. Hindi ko lubos na maunawaan ang kanyang mga sinasabi. Ngunit sa kabila nito, may bahagi sa akin na alam na ito'y totoo. Pakiramdam ko'y
Isa itong mahabang panaginip, isang paglalakbay sa mga bahagi ng aking sarili na hindi ko pa natutuklasan. Habang naglalakad kami, unti-unting bumubukas ang lupa sa harapan namin at kami nakarating sa isang malawak na espasyo na nababalot ng kadiliman. Sa gitna nito, may isang malaking balon, mas malaki kaysa sa balon kung saan ako nahulog. Ang paligid nito'y puno ng mga simbolo at inskripsyon na hindi ko pa nakikita. Ang other self ko ay huminto at nakatitig sa balon, tila nag-iisip. Dito nagsisimula ang lahat, sambit niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Kung nais mong bumalik sa iyong mundo, kailangan mong maintindihan ang balon na ito. Lumapit ako sa gilid ng balon, ang aking puso ay pumipintig ng mabilis. Sa ilalim nito, may mga alon ng liwanag na kumikislap. Bumubuo ng mga imahe na tila mga alaala. Nakikita ko ang sarili kong naglalaro sa hardin, nakangiti, malaya, at walang iniisip na problema. Ngunit sa likod ng mga magagandang alaala, may mga anino rin na unti-unting lumilitaw, mga piraso ng takot, lungkot at pagdududa. Ang balon ay sumasalamin sa iyong mga alaala, sabi ng other self ko. Ngunit higit pa roon, ito'y naglalaman ng mga bagay na hindi mo pa naiintindihan. Biglang, narinig ko ang mga bulong mula sa ilalim ng balon, mga tinig na tila nagtatawag. Hindi ko maaaring hindi pansinin ang pag-akit ng mga ito, kahit alam kong ito'y delikado. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang malakas na puwersa na tila humihila sa akin, papunta sa loob ng balon. Sinubukan kong lumaban, ngunit ang puwersa ay masyadong malakas. Nakatingin ang other self ko sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pangunawa. May isang bagay na kailangan mong makita, sabi niya, kasabay ng isang mahigpit na yakap. Ngunit tandaan, hindi ka nag-iisa. Sa pagyakap niya, naramdaman ko ang init na nagbibigay ng lakas sa akin. Ngunit hindi pa rin ito sapat upang labanan ang puwersang humihila sa akin. Unti-unti, ako'y nahulog muli sa loob ng balon. Ang kanyang mga mata ay nawawala sa aking paningin habang ako'y bumaba sa mas malalim na bahagi ng mundo ng itim. Sa pagbagsak ko, naramdaman ko ang isang kakaibang kalamigan at dilim na bumabalot sa akin. Hindi ko alam kung saan ako papunta. Pero sa ilalim, nakita ko ang isang pinto, lumang pinto na puno ng mga inskripsyon. Ang pinto ay tila nag-aanyaya. Ngunit ang pagpasok dito ay nag-uumapaw ng panganib. Sa paglapit ko sa pinto, narinig ko ang isang pamilyar na tinig mula sa likod ko. Isang tinig na hindi ko inaasahan. "Bakit ka nandito?" tanong nito, puno ng galit at pag-aalala. Pumihit ako at nakita ko ang isa pang anyo na kamukha ko. Ngunit siya'y puno ng galit at takot. Siya'y tila isang bahagi ng aking sarili na matagal ko nang kinalimutan. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang mundo ng itim ay hindi lamang isang lugar ng mga alaala, kundi isang espasyo na puno ng mga bahagi ng sarili ko na kailangan kong harapin. Ngunit bago pa ako makagalaw, ang pinto ay biglang bumukas at isang malakas na liwanag ang lumabas. Hinihigop ako papasok. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa kabila, ngunit alam ko na ang aking paglalakbay ay hindi patapos. Sa ilalim ng balon, ang dilim ay tila may sariling buhay. Ang malamig na hangin na tila humihigop sa akin sa kailaliman ay nagdulot ng kakaibang takot sa aking puso. Sa paggapang ko sa makitid na daan, naririnig ko ang malamyos na boses na tumatawag sa akin. Pabulong ngunit malinaw. "Halika! Halika!" Hindi ko alam kung ilang oras na akong naglalakbay sa madilim na landas na ito. Ang tanging liwanag na meron ako ay mula sa maliliit na bituin na kumikislap sa kisame ng kuweba. Ang mga ito ay aking gabay, ang aking pag-asa sa isang mundong tila walang hangganan.
Hanggang sa wakas, narating ko ang dulo ng daan at bumukas ang isang malawak na espasyo. Sa gitna ng lugar na iyon, nakita ko ang isang malaking salamin. Hindi ito ordinaryong salamin. Ito ay tila gawa sa likidong itim, kumikislap at nag-aanyaya. Lumapit ako at sa pagtingin ko sa refleksyon, hindi ko nakita ang aking sarili, kundi ang ibang bersyon ko, isang bersyon na tila nabubuhay sa ilalim ng balon, sa mundo ng itim. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo at ang kanyang ngiti ay may kasamang pangako ng kaalaman at kapangyarihan. "Sino ka?" tanong ko. Nanginginig ang boses. Ngumiti siya. Ang kanyang mga labi ay gumalaw sa paraang parang ako rin ang nagsasalita. "Ako ay ikaw, ngunit hindi ikaw. Ako ang iyong mga pangarap na hinubog ng takot, ang iyong mga lihim na binalot ng kadiliman. Ako ang bahagi mo na nais mong makalimutan, ngunit hindi kaya." Tumitig ako sa kanya at sa pagtingin ko sa kanyang mga mata, nakita ko ang mga alaala ng aking kabataan, ang mga pagkakataong natakot ako, ang mga sandali ng pagdududa, at ang mga oras na nagkulong ako sa sarili kong mundo. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng bigat ng mga emosyong matagal ko nang itinago. "Anong gusto mong gawin ko?" tanong ko. Ang aking isip ay puno ng tanong. Alam kong mayroong dahilan kung bakit niya ako pinuntahan sa balon, ngunit ang dahilan ay tila isang misteryo na kailangan kong tuklasin. "Hindi ako ang nagbigay ng landas na ito sa iyo," sagot niya. "Ngunit ako ang magiging gabay mo, papunta sa katotohanan, sa ilalim ng balon, sa mundo ng itim. Matatagpuan mo ang mga sagot na hinahanap mo." Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang kakaibang init sa puso ko. Parang isang apoy na unti-unting naglalagablab, nagbibigay ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Sa kanyang refleksyon, nakita ko ang mga piraso ng sarili kong kaluluwa, mga bahagi na matagal ko nang itinago, mga bahagi na kailangan kong harapin. "Bakit ako nandito?" Tanong ko. Ang boses ko ay puno ng pag-aalinlangan. "Ano ang kailangan kong malaman?" "Ako ang magiging susi mo," sagot niya. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa kaalaman. "Ngunit kailangan mong harapin ang mga anino ng iyong nakaraan. Kailangan mong yakapin ang takot na bumabalot sa iyong kaluluwa. Sa pamamagitan nito, makikita mo ang daan palabas." Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang pagbigat ng responsibilidad sa balikat ko. Alam kong ang paglalakbay na ito ay hindi magiging madali, ngunit kailangan ko itong harapin. Sa ilalim ng balon, sa mundo ng itim, ang aking kapalaran ay nakatali sa mga lihim na ito. Humakbang ako patungo sa salamin, at sa bawat hakbang ko, naramdaman ko ang paglapit ng mga anino ng nakaraan, ang mga takot, ang mga pagdududa, at ang mga lihim na binalot ng kadiliman. Ngunit sa harap ng salamin, naramdaman ko rin ang lakas na nanggagaling sa loob ko, ang kapangyarihang matagal ko nang hindi natatap. Sa paglapit ko, ang salamin ay tila sumisipsip sa akin. Ang likidong itim na bumabalot sa aking katawan. Nararamdaman ko ang malamig na yakap nito. Ngunit sa kabila ng takot, nararamdaman ko rin ang katiyakan na kailangan ko itong harapin. At sa wakas, sa ilalim ng balon, sa mundo ng itim, narinig ko ang isang pumutok na tunog, at ang salamin ay nagkaroon ng bitak. Sa likod ng bitak, isang liwanag ang lumabas, maliwanag at puno ng pag-asa. Ang refleksyon ko ay ngumiti, at sa kanyang angiti, naramdaman ko ang pangako ng bagong simula. Ngunit bago ko pa man maabot ang liwanag, narinig ko ang isang malakas na ugong. Ang lupa ay nagsimulang umuga, at ang mga bituin sa kisame ng kuweba ay nagsimulang bumagsak, isa-isa. Ang buong mundo ng itim ay tila nagkakagulo, at sa isang iglap, naramdaman ko ang paglagom ng kadiliman. Sa gitna ng kaguluhan,
Narinig ko ang huling bulong ng refleksyon ko. Ang daan palabas ay hindi madali, ngunit ito ay narito. Sa kanyang mga salita, alam ko na ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Ang mundo ng itim ay bumalot sa akin at ang liwanag ay nawala. Ngunit sa puso ko, naramdaman ko ang pag-asa. Sa ilalim ng balon, sa mundo ng itim, alam kong mayroong daan palabas. Isang daan patungo sa liwanag. Sa ilalim ng balon, sa mundo ng itim, naramdaman kong bumabalot sa akin ang malamig na hangin. Ang dilim ay tila isang nilalang na umuungol at bumubulong sa akin. Tinutokso akong lumalim pa sa kanyang misteryo. Ang bawat hakbang ko ay naglalabas ng tunog na parang basag na salamin, na tila may mga lihim na nakatago sa bawat pag-ingay. Nagpatuloy akong maglakad, hinahabol ang anino ng aking sarili. Ang other self na natagpuan ko sa ilalim ng balon. Ang other self ko ay kakaiba, isang salamin ng aking kalooban na hindi ko pa lubusang kilala. Siya ay may mga mata na tila kumikislap sa kadiliman, mga matang walang kinikilingan at ngiting may lihim na kapangyarihan. Hindi ko maintindihan kung bakit siya nandito ni kung ano ang layunin niya sa akin. Ngunit sa bawat hakbang, sa bawat paghinga, naramdaman kong may koneksyon kami, isang koneksyon na mas malalim pa sa pisikal na anyo. Halika, bulong niya. Ang boses niya ay tila isang alingawngaw ng sarili kong isipan. May ipapakita ako sa iyo. Sinundan ko siya, ang mga paang tila batid ang daan sa mundo ng itim. Ang kapaligiran ay puno ng mga anino, mga hugis na hindi ko maintindihan, mga tunog na para bang galing sa ibang mundo. Ang lupa ay basa, malamig, at sa bawat hakbang ay parang bumabagsak ako sa isang walang hanggang bangin. Ngunit hindi ko siya iniwan. Alam kong kailangan kong malaman ang tunay na dahilan ng aking pagdating dito. Bigla, isang liwanag ang sumilay sa harap namin. Isang pinto, gawa sa lumang kahoy at may mga ukit na simbolo na tila nagkukwento ng isang sinaunang kasaysayan. Ang pinto ay bukas at mula sa loob nito ay lumalabas ang liwanag na tila nang aakit sa akin. Ang other self ko ay tumingin sa akin at ngumiti, isang ngiting puno ng pag-asa at misteryo. Sa likod ng pintong ito, sabi niya, ay ang sagot sa tanong na bumabagabag sa iyo. Ang tanong kung bakit ka nandito at kung ano ang kahulugan ng mundo ng itim. Nag-atubili akong lumapit. Ang pintong iyon ay tila isang pasilyo patungo sa katotohanan, ngunit ang takot ay bumabalot sa akin. Ano ang nasa likod nito? Ano ang mangyayari kapag pumasok ako? Ngunit ang kuryosidad ay hindi ko mapigilan. Ang pangarap kong malaman ang katotohanan ay mas malakas pa sa takot na bumabalot sa akin. Pumasok ako sa pintuan, at ang mundo ay nagbago. Ang dilim ay naging liwanag, at ang mga anino ay nagmistulang mga alaala. Sa harap ko ay isang salamin, ngunit hindi ito ordinaryong salamin. Sa salamin ay nakita ko ang sarili ko, ang tunay na ako, at ang other self ko, na nakatingin sa akin mula sa kabilang panig. Ikaw ay ako at ako ay ikaw, sabi ng other self ko. Ang mundo ng itim ay isang salamin ng iyong kalooban, isang paglalakbay sa loob ng iyong isipan. Ang bawat hakbang, bawat desisyon ay humubog sa iyo, at ang balon ay naging daan upang matuklasan mo ang iyong tunay na sarili. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita, ang katotohanang matagal ko nang hinahanap. Ang balon, ang mundo ng itim, ang other self, sila ay mga bahagi ng aking paglalakbay, mga bahagi ng isang kwento na hindi ko pa lubusang nauunawaan. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman kong may kapayapaan sa loob ko, isang pagtanggap sa kung sino ako at kung ano ang dapat kong gawin. Ngunit bago ko pa lubusang maunawaan ang lahat, naramdaman kong may kakaibang presensya sa paligid. Isang malamig na hangin ang bumalot sa akin,
at ang liwanag ay unti-unting naglaho. Ang salamin ay nagkabasag at ang mundo ng itim ay nagbalik sa kanyang orihinal na anyo, madilim, puno ng misteryo at tila may mga lihim na hindi pa nabubunyag. Ang other self ko ay naglaho at ako ay naiwan sa kadiliman. Ngunit bago pa man ako makaalis, isang boses ang narinig ko. Isang boses na hindi ko kilala, ngunit tila pamilyar. Ito ang simula, hindi ang katapusan, sabi ng boses. May mga bagay na kailangan mong matuklasan, mga bagay na kailangan mong harapin. Ang balon ay isang daan, ngunit hindi ito ang huling yugto. At sa mga salitang iyon, naramdaman kong may bagong paglalakbay na naghihintay sa akin. Isang paglalakbay na puno ng mga tanong at sagot, mga paghahanap at mga bagong simula. Ang mundo ng itim ay bahagi ng aking kwento, ngunit ang kwento ay hindi dito nagtatapos. Sa likod ng bawat anino, sa likod ng bawat tanong ay isang bagong pinto, isang pinto na naghihintay na mabuksan. Ang malamig na hangin ay tila lumalagos sa aking balat habang patuloy akong naglalakad sa kalsadang tila walang katapusan sa mundong ito ng itim. Ang daang tinahak ko ay pinaliligiran ng mga puno na ang mga sangay parang mga daliri ng mga patay na nag-aabot sa kalangitan. Sa bawat hakbang, ang lupa ay tila may buhay, umuungol at sumisigaw sa ilalim ng aking mga paa. Mula sa kawalan, isang boses ang nanunuot sa aking pandinig. Pamilyar, ngunit hindi ko mawari kung kanino nagmumula. Halika, halika, bulong nito. Parang hampas ng malamig na hangin sa aking batok. Hindi ko maiwasang sundan ng boses, kahit na ang aking puso'y sinasakal ng takot at kaba. Pagdating ko sa isang bukas na lugar, natagpuan ko ang isang balon. Ang balon kung saan nagsimula ang lahat. Gaya ng dati, ang paligid nito'y puno ng mga anino. Ngunit ngayon, may isang figura na nakatayo sa gilid nito. Sa liwanag ng kakaibang buwan, nakita ko ang aking other self, ang kopya kong nananatiling misteryo sa mundong ito. Ikaw, sabi ko, ang tinig ko'y puno ng pagtataka at galit. Ano ang ginagawa mo rito? Ngumiti ang aking kopya. Ang nangiti nito'y puno ng lihim na kaalaman na hindi ko maabot. Tayo'y iisa, ngunit magkaiba. Ako ang iyong mga takot, ang iyong mga pangarap na iyong kinakalimutan. Ang mundong ito ay hindi lamang sa akin, kundi sa iyo rin. Nagsimula akong makaramdam ng pagkalito. Ang mga salitang binitawan niya ay parang mga susi sa mga pintuan ng katotohanan na hindi ko pa nabubuksan. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Ang boses ko'y nanginginig sa pagitan ng pagkaawa at pagkabighani. Tayo'y nabubuhay sa pagitan ng liwanag at dilim, sagot ng other self. Sa mundong ito, ang dilim ay hindi lamang isang bagay na dapat katakutan. Ito ay bahagi ng ating pagkatao. Ang balon ay hindi lamang daan papunta rito, kundi daan din pabalik. Sa kanyang mga salita, unti-unting nagliwanag ang aking isipan. Ang balon ay hindi lamang pisikal na daan, kundi simbolo ng aking mga pinagdaraan ng emosyon at takot. Ang mundong itim ay hindi lamang lugar ng kadiliman, kundi bahagi ng aking sarili na matagal ko nang tinatakasan. Ngunit paano ako makakalabas? Tanong ko, ang boses ko'y puno ng pag-asam. Ngumiti muli ang other self, ngunit ngayon may kaunting lungkot sa kanyang mga mata. Upang makalabas, kailangan mo munang tanggapin ang dilim sa loob mo. Hindi mo ito maiiwanan hanggat hindi mo ito nauunawaan. Sa kanyang mga salita, nagkaroon ako ng munting pag-unawa. Ang mga takot ko, mga pangarap na kinatatakutan kong matupad, lahat ng ito'y bumubuo sa akin. Ang mundong ito ng itim ay bahagi ko, isang bahagi na kailangan kong yakapin upang makabalik sa liwanag. Sa pag-iisip na ito, naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Ang mga aninoy tila nagkakaroon ng anyo, nagiging mga alaala ng mga pangyayaring hindi ko na matandaan.
Ang balon ay tila nagiging buhay. Ang mga ugat nito'y nagiging mga kable ng aking emosyon. Nag-uugnay sa aking puso at isipan. Bakit mo ako tinulungan? Tanong ko sa aking kopya. Ang boses ko'y puno ng pag-alinlangan. Sa mundo ng dilim, ang liwanag ay hindi kailanman nag-iisa. Sagot niya, ako'y bahagi mo at ikaw'y bahagi ko. Sa pagtanggap sa ating sarili, tayo'y nagiging buo. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang pagbabago sa paligid. Ang hangin ay tila nagiging mas mabigat. Ang liwanag ng buwan ay nagiging mas maliwanag. Ngunit ang mundong itim ay hindi nawawala. Sa halip, ito'y nagiging bahagi ng liwanag. Nagiging bahagi ng akin. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng susunod na hakbang, narinig ko ang isang pag-uga mula sa balon. Ang lupa sa ilalim ng aking mga paay nagsimulang bumuka. At sa isang iglap, nahulog ako sa kadiliman. Sa pagbagsak ko, naramdaman ko ang pagyakap ng dilim, hindi bilang isang kalaban, kundi bilang isang kaibigan na matagal ko nang hindi kinakausap. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang kalayaan. Ngunit sa pagbagsak ko, isang tanong ang bumabagabag sa aking isipan. Ano ang nasa dulo ng kadilimang ito? Ang sagot ay nananatiling misteryo, ngunit alam ko na ang susi ay nasa pagtanggap ko sa sarili kong dilim. Habang patuloy akong bumabagsak, alam ko na ang susunod na bahagi ng aking paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pag-alis sa mundong ito, kundi ang pag-unawa sa mga lihim na bumabalot dito. At sa huling iglap bago ako tuluyang lamunin ng kadiliman, narinig ko ang sariling boses, ngunit hindi mula sa akin, kundi mula sa other self. Ang bawat simula ay may katapusan, ngunit ang bawat katapusan ay may bagong simula. Ang dilim sa paligid ay parang alon, malagkit, malamig, at parang may sariling buhay. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal sa mundo ng itim. Ang oras, tila, ay nawalan ng kahulugan. Ang bawat hakbang ko ay nagkakaluskos sa ilalim ng aking mga paa. Pero hindi ko makita kung ano ang nilalakaran ko. Ang hangin ay mabigat, puno ng amoy na parang nasusunog na kahoy at nabubulok na dahon. Ang tanging kasama ko sa lugar na ito ay ang aking other self na hindi ko pa rin lubos na naunawaan. Siya, ang ibang bersyon ng sarili ko, ay laging ilang hakbang sa unahan. Hindi siya nagsasalita, ngunit kahit hindi siya magbigay ng salita, nararamdaman ko ang presensya niya. Para siyang anino na nabuhay, palaging naroon, palaging nakamasid. Ang kanyang mga mata, tulad ng akin, ngunit mas malalim, mas madilim, ay tila laging nagbaon ng tanong na hindi ko kayang sagutin. Bakit mo ako dinala rito? Tanong ko sa kanya. Pero ang boses ko ay parang nawala sa kawalan. Hindi siya sumagot. Sa halip, huminto siya sa harap ko at itinaas ang kanyang kamay. Sa una, akala ko'y ituturo niya ang daan o may ipapakita sa akin. Ngunit ang ginawa niya ay mas nakakagulat. Hinawakan niya ang aking mukha gamit ang malamig na mga daliri, parang yelo na dumampi sa balat ko. Hindi ko alam kung bakit, pero sa sandaling iyon, pakiramdam ko'y parang nawala ang lahat ng init sa aking katawan. Makikita mo ang sagot, bulong niya. Ang tinig niya ay parang aking sariling tinig, ngunit may kakaibang resonansya. Tila mas mabigat, mas puno ng lihim. Bago pa ako makapag-react, ang lupa sa ilalim namin ay biglang gumalaw. Naramdaman ko ang pag-uga ng paligid, parang ang buong mundo ng itim ay nabuhay. At sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang isang bagay na hindi ko inaasahan, isang salamin. Malaki ito, halos kasing taas ko, at ang frame nito'y gawa sa tila nabubulok na kahoy na may nakakapit na maliliit na ugat. Ang salamin ay hindi ordinaryo. Hindi nito pinapakita ang aking refleksyon, kundi ang isang bagay na mas nakakakilabot. Ang salamin ay nagpapakita ng mga eksena mula sa buhay ko, mga alaala,
na matagal ko nang sinubukang kalimutan. Nakita ko ang sarili kong umiiyak sa sulok ng silid. Ang mga araw na naramdaman kong walang nagmamahal sa akin at ang sandaling nawalan ako ng tiwala sa mundo. Ang bawat eksena ay parang multo na bumabalik para takutin ako. Bakit mo ito pinapakita sa akin? Tanong ko habang naramdaman ko ang pag-ikot ng sikmura ko. Hindi ko kayang harapin ang mga ito. Hindi ko kayang alalahanin ang sakit. Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, itinaas niya muli ang kanyang kamay at itinuturo ang gitna ng salamin. Sa una, wala akong nakikita maliban sa mga alaala. Pero kalaunan, may lumitaw na bagong imahe. Isang pintuan. Ang pintuan ay gawa sa itim na bakal. At sa bawat paggalaw nito, parang naririnig ko ang tunog ng mga namatay na bulong. Yan ang daan palabas, sabi niya. At sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Ngunit ang ngiti niya ay hindi nakakapagpakalma. Ito'y nakakatakot. Parang may masamang balak. Palabas? Ibig sabihin ba makakabalik na ako? Tanong ko, puno ng pag-asa. Ngunit nang tumingin ako sa kanyang mga mata, naramdaman ko ang pagdagsa ng kaba. Hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Sagot niya, ang pintuan na yan ay hindi lang daan palabas. Ito rin ang daan papunta sa katotohanan. Ngunit bago mo ito buksan, kailangan mong magdesisyon. Magdesisyon? Tungkol saan? Tumingin siya sa salamin. At sa isang iglap, ang imahe ng pintuan ay nawala. Ang lumitaw sa halip ay dalawang bersyon ng sarili ko. Ang isa ay ako. Ang totoong ako. Ang batang natatakot. Ang batang puno ng tanong at kahinaan. Ang isa naman ay ang aking other self. Ngunit hindi na siya mukhang mabait o neutral. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ang kanyang mukha ay balot ng puot. Ang desisyon ay simple, sabi niya habang naglakad papalapit sa salamin. Isa sa atin ang kailangang manatili dito at ang isa ay makakalaya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, ngunit sa loob ko'y parang alam ko na. Ang mundo ng itim ay hindi simpleng lugar. Ito ay isang salamin ng sarili ko, ng lahat ng takot, galit at sakit na matagal ko nang kinikimkim. At ngayon, kailangan kong pumili kung sino ang haharap sa mga ito. Kung pipiliin mo ang sarili mong kalayaan, dagdag niya, mananatili ako rito. Ngunit kung pipiliin mo akong umalis, ikaw ang magdurusa magpakailanman sa lugar na ito. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong. Ang iniisip ko lang ay ang pintuan, ang daan palabas. Ngunit habang tumatagal, nararamdaman ko ang bigat ng desisyon. Paano kung mali ang piliin ko? Paano kung ang desisyon ko ang magdala sa akin sa mas malaking pagkakamali? Ngunit bago ko pa masagot, naramdaman kong kumikilos ang salamin. Ang imahe ng pintuan ay muling lumitaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito mukhang matatag. Ang bakal ay tila bumabaluktot at ang mga ugat sa paligid nito ay nagsimula ng gumapang palabas. Wala ka ng oras, sabi niya. Piliin mo na. Tumitig ako sa kanyang mga mata, sa mga alaala sa salamin at sa pintuan. Ang puso ko'y bumibilis. Ngunit sa sandaling iyon, may narinig akong tunog sa likod ko. Isang boses na pamilyar, ngunit imposible. Anak, nandyan ka ba? Bumalik ka na. Napalingon ako, pero walang tao sa likod ko. Ang boses ay nagmula sa kawalan, sa mundo ng itim. Ngunit tila may nagbago. Ang hangin ay biglang nagkaroon ng init. At ang paligid ay parang umikot. Alam kong may kakaibang nangyayari. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang malamig na kamay ng aking other self na dumapo sa aking balikat. Huwag kang magpadala, bulong niya habang ang kanyang ngiti ay lumalim. Tumitig ako sa pintuan, sa salamin at sa kawalan. Sa sandaling iyon, alam kong ang desisyon ko ay magdadala sa akin sa dulo ng lahat kung saan ang katotohanan ay hindi na maitatago. To be continued. But
Sa ilalim ng balon, ang dilim ay hindi lamang isang kawalan ng liwanag, kundi isang masalimuot na pader ng mga lihim na tila ba patuloy na bumubulong sa akin. Ang hangin ay malamig, at ang bawat hakbang ko ay nagbabadya ng alingawngaw na tila ba ang lupa ay nagpoprotesta sa aking presensya. Sa kabila ng pagkabahala, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang humihila sa akin papalapit sa gitna ng mundong ito. Isang mundong tila gawa sa mga anino at bighati. Ang mga puno ay kakaiba sa kanilang anyo. Ang kanilang mga sanga ay tila mga kamay na nagtatangkang abutin ang langit na hindi ko mawari. Sa bawat kislap ng mga mata ko, ang mga anino ay nagbabagong hugis, nagiging mga mukha na pamilyar at estranghero. Alam kong dapat akong matakot, ngunit sa halip, ako ay balot ng isang kakaibang pagnanasa na matuklasan ang katotohanan sa likod ng mga ito. Natagpuan ko ang aking sarili na nakatayo sa harap ng isang lumang salamin na nakatayo sa gitna ng isang clearing. Ang ibabaw nito ay basag-basag, ngunit sa kabila ng mga bitak, may isang imahe na malinaw, isang batang katulad ko, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng mga lihim na tila ba nag-aanyaya sa akin na lumapit. Hindi ko maiwasan ang paglapit sa salamin. At sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bumibigat na presensya ng aking other self na nag-aabang. Nang ang aming mga mata ay nagtagpo sa salamin, isang alon ng emosyon ang dumating. Galit, lungkot, kasayahan, at takot. Nakakapanghina ito, ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang boses na bumubulong. Ikaw ay ako, at ako ay ikaw. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Tila isang sirang plaka na paulit-ulit na nagpe-play. Hindi ko alam kung ito ba ay isang babala o isang paanyaya. Ngunit ang sigurado ako ay ang isang bahagi ng akin ay nawala at hindi ko na maibabalik. Sa kabila ng pagkalito, naramdaman ko ang isang hindi maipaliwanag na koneksyon sa batang iyon sa salamin. Para bang ang bawat bitak sa salamin ay kumakatawan sa mga piraso ng akin na matagal ko nang kinalimutan. Sa isang iglap, ang paligid ay nag-iba, ang mga puno ay naglaho, at kami ay napunta sa isang walang hanggan na espasyo ng kadiliman. Naririnig ko ang tibok ng aking puso na tila ba isang martilyo na bumabagsak sa isang libingan ng katahimikan. Anong ginagawa mo rito? Tanong ng bata sa salamin. Ang boses niya ay kasabay ng hangin na tila ba isang awit ng pagdadalamhati. Hindi ko alam ang sagot, ngunit naramdaman ko ang pangangailangan na malaman ang dahilan ng aking presensya. Hinahanap ko ang sarili ko, sagot ko, isang simpleng sagot ngunit puno ng kawalang kasiguraduhan. Ang sarili mo ay nasa iyo na, tugon niya. Ang kanyang mga mata ay tila ba lumulutang sa kawalan. Sa kanyang mga salita, isang liwanag ang dumaan sa akin. Isang liwanag na tila ba nagmumula sa kaloob-looban ng aking pagkatao. Ang liwanag na ito ay nagbibigay lakas sa akin. At sa isang iglap, naramdaman ko ang isang pagnanais na muling buuin ang mga piraso ng aking pagkatao. Ngunit paano ko ito gagawin sa isang mundong puno ng mga anino? Lumapit ako sa salamin. Ang aking mga kamay ay nakatapat sa basag na ibabaw. Sa bawat pagdampi ng aking mga daliri sa salamin, nararamdaman ko ang pag-agos ng enerhiya mula sa akin patungo sa batang nasa loob. Sa isang iglap, naglaho ang lahat. Ang salamin, ang bata, ang mundong ito. Tila isang kisapmata. Ako ay nagising sa isang lugar na hindi ko inaasahan. Ako ay nasa ibabaw ng balon, nakatingin sa kalangitan na puno ng mga bituin. Ngunit may kakaiba. Ang mga bituin ay nagkikislapan ng iba't ibang kulay, tila mga mata, na nagmamasid sa akin. Itinaas ko ang aking kamay at sa aking palad ay isang piraso ng salamin, isang piraso ng mundong iyon na nasa aking mga kamay. Sa isang iglap, naramdaman ko ang isang malamig na hangin sa aking likuran.
At nang lumingon ako, ang aking other self ay nakatayo sa likod ko. Mga mata niya ay puno ng mga lihim na nagbabadya ng isang bagong simula. Hindi ko alam kung ito ba ay isang panaginip o isang bagong realidad, ngunit alam ko na ang aking paglalakbay sa mundong ito ay hindi pa tapos. Ang piraso ng salamin ay nagliliwanag sa aking kamay, isang palatandaan na ang mundo ng itim ay palaging magiging bahagi ng akin, isang bahagi na patuloy kong haharapin sa bawat hakbang ko sa mundong ito. Ngunit, handa na ako. Ang bawat hakbang ko sa mundo ng itim ay tila may sariling buhay. Ang lupaing ito ay may kakaibang paraan ng paghawak sa akin. Parang palaging may nakamasid, nanunood sa bawat galaw ko. Hindi ko alam kung gaano nakatagal simula nang mahulog ako sa balon. Ang oras dito ay tila walang kahulugan, parang natutunaw na kandila sa ilalim ng maitim na tubig. Sa bawat sulok ng mundong ito, ang mga anino ay may sariling galaw. Parang may sariling kwento ang bawat isa, mga kwentong hindi ko maunawaan, ngunit nararamdaman ko. Narating ko ang isang bahagi kung saan ang mga puno ay tila mga higanting nilalang. Ang kanilang mga ugat ay kumakapit sa lupa, tulad ng mga bisig ng halimaw. Ang kanilang mga sanga ay bumubulong ng mga lihim sa hangin, ngunit walang mga salita. Puro mga tunog lamang ng pagdadalamhati. Dito ko siya nakita, ang aking other self. Hindi ko inaasahan na ang pagharap sa kanya ay magiging ganito kadilim at kabalintunaan. Siya ay parang salamin, ngunit ang refleksyon ay hindi ko kinilala. Ang kanyang mga mata ay mga hukay ng kawalan, walang ningning, walang buhay. Ngumiti siya sa akin, isang ngiti na puno ng pangako at panganib. Ikaw ay nasa mundo ng itim, sabi niya. Ang kanyang boses ay parang alingawngaw mula sa malalim na kuweba. Dito, ang lahat ng iyong takot at pagnanasa ay may sarili nilang buhay. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Pilit na pinipigilan ng takot na kumakapit sa aking dibdib. Sa mundo ng itim, ang iyong mga pangarap ay maaaring maging iyong bangungot. Ang iyong mga lihim ay maaaring maging iyong mga anino. At ako ang iyong tunay na kaluluwa. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin niya, ngunit ang bawat salita ay parang lason sa aking isip. Ang kanyang presensya ay nagbigay sa akin ng pakiramdam na ako ay nasa panganib. Ngunit hindi ko alam kung paano ko maiiwasan ito. Ba't mo ako dinala dito? Tanong ko, pinipilit na maging matatag. Ikaw ay nahulog. At kapag ikaw ay nahulog sa balon, ikaw ay napunta sa mundo ng itim. Ako ay narito upang ipakita sa iyo ang iyong tunay na sarili. Ang kanyang mga kamay ay kumilos, parang inaabot ako, ngunit hindi ko alam kung gusto kong makipag-ugnay. Sa paglapit niya, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa akin. Ang kanyang presensya ay nag-iwan ng bantay sa aking balat. Mayroong isang bagay na kailangan mong malaman, patuloy niya. Ang kanyang boses ay parang isang bulong mula sa kawalan. Ang mundo ng itim ay hindi lamang isang lugar. Ito ay isang bahagi ng iyong sariling kaluluwa. Sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na gustong malaman ng higit pa. Ngunit ang bawat hakbang ay parang paglalakbay sa kawalan. At ang pag-unawa sa mundo ng itim ay nagdadala sa akin sa gilid ng isang bangin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko muli, ngunit sa pagkakataong ito, ang aking boses ay parang pira-piraso ng salamin, natatakot na bumagsak. Ang iyong takot ay ang iyong gabay, at ang iyong pagnanasa ay ang iyong kalaban. Ngunit sa mundo ng itim, ang lahat ay maaaring magbago. Sa isang iglap, ang paligid ay nagbago. Ang mga puno ay naglaho, at ako ay napunta sa isang lugar na puno ng liwanag. Ngunit ang liwanag ay hindi nagdala ng ginhawa. Ito ay isang liwanag na pumunit sa akin, na nagpakita ng mga bagay na hindi ko inaasahan. Ang aking other self ay nakatayo sa gitna ng liwanag.
ang kanyang anyo ay nagbago. Siya ay naging higit pa sa isang refleksyon. Siya ay naging isang bahagi ng akin. Ang twist, sabi niya, ang kanyang boses ay kasabay ng pagbulong ng hangin ay nasa iyong mga kamay. At sa sandaling iyon, nararamdaman ko ang isang puwersa na humila sa akin. Ang isang bagay na nagbago sa aking kalooban. Nagbigay sa akin ng kapangyarihan na hindi ko inaasahan. Ang mundo ng itim ay naging bahagi ng akin. Isang bahagi na hindi ko maalis. Ngunit kailangan kong tanggapin. At sa huling sandali, nang ako ay akma ng bumalik, naramdaman ko ang isang presensya sa likod ko. Isang presensya na nagbigay sa akin ng babala na ang mundo ng itim ay hindi basta-basta iiwanan. Ang twist sa kwento ay hindi lamang sa mundo ng itim. Ito ay nasa aking sariling kaluluwa sa pagitan ng liwanag at kadiliman. At ang cliffhanger ay hindi sa aking pag-alis, ngunit sa pagbabalik ko sa mundo kung saan ang itim ay palaging nasa gilid, palaging nagmamasid, palaging naghihintay.